Ubod. Makaradol, Fred Padernos. Istorya Pakaradol! Pansin nyo ba? O ako lang ang nakakapansin? Tumahimik na ngayon ang napakaingay, maingay na usapin at nag-iingay na mga 18 Malita Boys. Yung preskon doon, preskon dito, minsan rally doon, rally dito, sa 18 Malita Boys. Bakit ito tumahimik? Ang isa sa kanilang mga supporter, nakakulong na. Si former Congressman Mike Defensor. At ang 18 Malita Boys, meron na rin mga kaso. Kinasuhan na. Ito yung former bodyguards ni Congressman Zaldico na siyang naghahatid ng mga mali-malitang pera sa kung sino-sinong opisyal ng gobyerno na di umano ay perang kickback mula sa flood control anomaly. Ito ang naratibo ng mga Malita Boys na lumalabas sa mga preskon noon. Ngayon, medyo tumahimik na. Mula nang makulong si former Congressman Mike Defensor at kinasuhan itong mga Malita Boys kasama ng kanilang legal counsel, ay tumahimik na itong mga ito. Medyo nag-isip na rin siguro na sila ay nalalapit na sa pagkakakulong. Sa bagay, itong kaso sa kanila, cyber-libel lang ito. Kaya pwede sila magpiyansa kung sakasakaling sila ay mababaan ng warrant of arrest. Ang problema, meron pang perjury. Ang ikinaso sa kanila ay dalawang kaso, cyber libel at saka perjury. Ano yung perjury? Ito yung pagsisinungaling. Ang mga kaso laban sa kanila ay isinampa sa mga regional trial court, magkahiwa-hiwalay. Daming trial court, no? Magkahiwa-hiwalay ang sinampahan. Merong sinampa sa Caloocan City, meron sa Las Piñas City, meron sa Muntinlupa City, at meron din sa San Juan City. Hiwa-hiwalay. Ay nako. Paano kung yan magsabay-sabay na kayo may hearing? May hearing ka sa Caloocan City, may hearing ka rin sa Las Piñas, isang sabayan na hearing, paano ka mag-aatin yan? Bakit ang dami? Kasi ang dami nagsampa at ang dami nilang inakusa ng mga tao. So kung saan yung tao nakatira, saan sila doon nangyari, doon magsasampa. Ito siguro yung dahilan. Na marami silang kinakaharap ngayon. At ito yung kaso na marami ang kumaso. Marami. Mga opisyal ng gobyerno. At ang latest na kaso ay si Senator Antonio Sani Trillanes. Na ito ngayon ang mas mabilis at nasampahan na ito ng kaso na 18 bodyguards kasama ang kanilang abogado. Itong pagkakaso ng cyber libel at perjury laban sa 18 bodyguards kasama ang kanilang abogado ay kinumpirma mismo ng tagapagsalita ng DOJ na si Attorney Polo Martinez. Nandyan yan sa mga balita. Maghanap kayo dyan sa Google. Andyan, ang dami yan. Mahanap ninyo yan. Gusto nyo mas malalim, karagdagang mga balita, nandyan. Hanapin nyo, magbasa kayo. Dito, sinasabi ko lang para inyong malaman at ang meron kayong ideya anong nangyayari sa mga kaganapan na dito sa ating bansa. Lalong-lalo na itong mga kasuhan ng kasuhan, akusahan ng akusahan. Ayan na. Nag-aakusa sila. Ngayon, binalakan sila, kinasuhan. Ito na, cyber libel at perjury. Kaya kung inyo mapapansin ngayon, tahimik sila. Wala na. Magiging busy na yan sila sa pagsagot ng kanilang kaso. Yun na ang magiging niyan. Otherwise, kung itutuloy-tuloy nila, ay marami pang magkakaso sa kanila. Kasi ang hirap kasi, madali lang mag-akusa. Pero ang problema dyan,
yung akusasyon nyo ba ay may nakaback up na talagang ebidensya. Hindi yung picture-picture lang, hindi yung selfie-selfie lang. Wala yan eh. Selfie, parang ano lang yan, parang paninira lang yan pagka ganun lang na mga papakita sa publiko. Pagdating sa korte, ang ganyang mga ebidensya, mga selfie-selfie na si Kuan, katabi ni Kuan, katabi ni Presidente, katabi ni Martin Romualdez, katabi ni Saldico sa picture, wala yan. Hindi ebidensya ang ganyan kasi pera ang ipinangahatid. Ang pinag-uusapan dito, yung mga picture ng mga malita na nakahilirang mga malita, wala yan. Na sinasabing yan ang mga malita na yan ang mga laman ng pera. Wala yan. Pwede naman maghiliran ng malita dyan, picturean, sabihin pera ang laman. Wala yan eh. Puro lang yan mga hearsay na mga kuan. Matibay na ebidensya ang hinahanap ng korte. Matibay na ebidensya. Malamang sa mga ganyan ay paninira na lamang at para masira ang imahe ng isang politiko at agad naman naniniwala itong mga kakampi doon. Tapos ngayon, magsasambulat na ng kung ano sa Facebook. Naniniwala naman agad yung mga taong mga hindi nag-iisip ng di ba? Paniwala kagad. Yan nangyayari dyan talaga, ebidensya pagkaganyan. Bakit daw kung si Marcolita, walang ebidensya? Meron. Sinasabi nila ni Kuan ni Senator Alan Peter Cayetano, political prisoner si Marcolita, political prisoner si Jinggoy, political prisoner si Kuan. Anong political prisoner? Merong mga ebidensya. Una, si Marcolita. Yung una-unang ebidensya, yung sarili niyang pag-amin doon sa kanyang contribution sa eleksyon, kaya siya na-plunder. Siya mismo umamin. Matapos umamin, kinalkal pa yung dokumento, yun, another dokumento, another evidence. Kaya may ebidensya. Na malita-malita. Anong ebidensya dyan? Salita. Affidavit. Magdali naman gumawa ng affidavit eh. Lalo-lalo na mayroong kang kakamping abogado. Dali lang. Madali lang maggawa-gawa ng affidavit. Pero remember, ang affidavit, nanunumpa ka dyan. Sworn affidavit yan. Kaya pag yan ay gumawa ka ng affidavit, nakasinungalingan ang laman, dahil ikay nakapanumpa dyan, sworn affidavit yan, dyan ka madadali. Perjury ang kaso mo dyan. Kaya ito sila kinasuhan, perjury. O ngayon, tahimik na. Dahil sa kaso. Ayun ang sinasabi ko kasi, pagka mag-aakusa ka, dapat mayroong ebidensya. Kasi, pag-akusa lang akusa, hindi tatayo sa korte yan. At maaari ka pang balikan. Kung meron kang sapat na ebidensya, ipaglaban mo. At kahit balikan ka man, ipagpatuloy mo. Dahil may ebidensya kang pinanghahawakan. Pero kung may kinausap ka lang dahil merong usapan kayo na ganyan-ganito para magsiwalat ng ganyan, tapos pagka binalikan ka na ng kaso ay manghihina ka na at maduduwag ka na, dyan tayo magkakaproblema. Ang malamang dyan pwede ka pang iwanan yan. Depende sa kalagayan. Kaya dahil naisampa na ito, iyon, isa na naman ito sa ating abangan. Anong susunod na mga mangyayari dito? Pagka sila ay, may kaso na. Sa ngayon, nire-review ngayon yan. Nire-review. Pagka yan ay nakita na namang merong basihan, sapat na basihan, para sila ay talagang tuluyan sa kaso, ay magbababa ng warrant of arrest. Sa bagay, pag nagbaba ng warrant of arrest, ipiansable naman yan, bailable. Magpiapansa lang yan. Pero ayon, may kaso ka pa rin. Lagi kang madidisturbo dyan, di ka masyadong makakonsentrate sa mga trabaho mo dahil may kaso kang inaalala. Minsan pa yan, meron kang mga lakad na importante matatapat pa sa hearing mo. Malaking abala ang may kaso. Ingat-ingat tayo sa mga kaso-kaso na yan. Huwag tayong papadala sa mga bugso ng damdamin na kung ano dyan. Akusa na akusa, walang ebidensya. Pag binalikan, ayan, mimi na.
may problema na tayo dyan. Okay? So yan ang abangan natin sa susunod nating balitaan. Dito lang yan sa Radyo Abante SJTV dito sa programa Istorya Pakaradol.